Hi guys! Good morning! Welcome back sa YouTube channel namin ni Papa Bits. At masasabi ko pong good morning pa dahil alas 10 pala yung oras ngayong umaga. Nandito pala tayo sa boarding house ni Jing. Hindi ibig sabihin nandito tayo sa boarding house ni Jing na maglalaba po tayo. Hindi po. Meron lang po kaming hinatid. Dapat sana utos ni Jing, mamaya pang alas 12 ng tanghali or hapon mga launa. Kaso lang, si Pix, pupunta naman ng syudad, pinasabay na lang po niya ako, umalis po kami ng bahay, alas 8. Tapos pagpunta po namin dito, sarado, at tinawagan ko si Jing, yun. Pinadiretso na lang po kami doon sa school niya, na doon namin hihinatid po yung TV dahil gagamitin niya sa school. Yung TV naman po sa bahay is di naman po nagagamit namin dahil puro cellphone yung ginagamit at saka yung computer at saka sira yung remote. So, ipinagpaalam ni Jing na kukunin lang muna niya gagamitin sa school dahil malaking oras po yung kinakain niya sa pag-sit up sa projector niya sa pagklaklase sa mga estudyante niya. So, ayun, hinatid nga namin ni Pix. Tapos, parang pagod po yung ano natin. Nangangawit po, parang masakit dito. Tapos yung isang pa ako parang maano na kanina, mapupulikat. Biruin nyo po, galing Sugod, papuntang Compostela. Nakahawak po tayo sa TV. Tapos, pag nakakatama po ng parang lubak-lubak. Umaano po tayo, tumatalon din yung puwit natin, saka masakit sa likod. So, ayan, medyo nagpahinga lang muna ako. Tapos, tiningin-tingin ko po dito kung ano ang dapat kong gawin. So, ayan, ang gagawin po natin, nagsaing po tayo. Yan, nagsaing po tayo. Tapos meron pa naman po siya ditong isda. Magpreprito pa po tayo para kumain. Ang pinunta po natin dito hindi para maglaba, maglinis, kasi malinis naman yung boarding house ngayon ni Jing. Tapos wala po siyang labahan dahil may washing machine na nga siya. Tapos magpahinga muna tayo saglit dahil mainit po yung namin, biyahin namin ni Pix papunta dito. At parang sumakit yung ulo ko dahil sa init. At nalalanghap ko yung abog kasi nakakasalubong po namin yung mga wing van trailer na matulin magpatakbo. Tapos natatapat po kami sa simentadong maalikabok. Lalong-lalo na po yung inaayos po yung kalsada. Maalikabok talaga yung yung kalsada na nalalanghap po natin. At yun, parang tayo sa init. Si Pix, papapunta po siya ng syudad, 1 oras pa yung bibiyahiin niya. Siguro nakarating na po yun sa sa pupuntahan niya. Ang mangyayari po ngayon, maghihintay po ako sa kanya, pero sabi ni Jing kahapon na ipinatid niya yung TV dahil uuwi daw siya ng Sugod. Iwan ko kung tutuloy pa siya sa pag-uwi dahil kasama naman po ako ni Pix. Kung nag-commute lang po ako, kami ni Jing yung magsasabay. Kaya pala nasabi siguro ni Jing na uuwi siya dahil mayroon pong ng DepEd na nabasa ko lang ngayon lang, nabasa ko na yung klase po ngayong araw hanggang alas 3 lang ng hapon, suspended yung klase 3 PM dahil iwan ko kung tumuloy nga siya sa pag-uwi mamaya. Alam nyo naman si Jing pag natamad pong umuwi. Pero siguro baka umuwi nga dahil yung motor niya ipaayos dahil
Hindi palagi niya ginagamit yung motor niya dahil nag-aamoy sunog-sunog daw. Baka merong wiring na nagdikit. Nabasa ko DepEd ba? Parang hindi naman po DepEd yung nakasulat. Office of the President of the Philippines, Malacanang. Yung nakaano po dito. Yung nakalagay. Memorandum po. Circular number 32. Parang pinapahiwatig po na suspended po yung klase ngayong hapon alas 3 dahil kada daw last week ng September meron pong family parang banding order to afford government workers and their families time to celebrate in their homes, in their respected homes, the Kainang Pamilya Mahalaga Day. Pursuant. Yan na ba yung ka-pronounce? Hindi talaga tayo magaling sa sa English. Hindi po tayo fluent mag-English. To proclamation number. Work in government office in the executive branch shall be suspended from 3 in afternoon onwards on Monday, 25 September 2023. Yun po. Kaya pala, sinasabi ni Jing na uuwi siya. Ayan, yung natin, yung kawali po natin, nag-aaso-aso na po. Maganda yung yung ni Jing. Yung butane. Blue na blue pa yung yung apoy dahil bago pa lang. Isa lang po yung preprituhin natin dahil isa lang naman po tayo. Yan, mag-aso-aso. Timing naman po yung aso palabas. Hindi pa pasok. Yan, meron na po dito si meron na po siyang sandok. Hindi nawala pa po siyang fiancé. So, gagamitin lang muna natin is tinidor. Tinidor lang muna yung gagamitin natin pang pabaliktad. Agoy! Ayan. Walang bala. Naubos. Ayan, anong gagawin po natin dito? Hindi ko alam. Mainit pa yung sakto lang. Maluluto din. Dahil mainit yung mantika. Sakto lang yan. Maluluto pa. Katulad lang doon sa bahay, kagabi, nagluluto si Sansan, yung pansit canton, timing naubos yung yung gas. Yung ending, nag-butane din po kami. Ngayon naman dito, yung bala ni Jing, yung butane din naubusan. At nakikita ko po, isa lang po yung siguro ko, yung libre pa lang dito na nag-butane dito sa kalan. Kasi isa pa lang, ayan. Kasi pag bumili ka nito, depende po sa bibilhan mo, merong libre na ganyan. Na para po pag naubusan ka, meron kang basiyo pag bumili ka ng bala ng butane. Yan, umina na po yung saktong-sakto lang. Luto din ito, luto. Sakto lang nakaluto, hindi yung crispy. Na-timingan po tayo, na-timingan.
simple lang yan. So, magmumukbang po tayo na tayo lang pong mag-isa. Naman po siya ditong dilat century. Pero, ayan. Isda lang yung niluto natin. Kasi sa bahay, palagi na lang din pong dilata. Kahapon yung namin, ulam, buong araw, puro manok. hanggang ngayong umaga, manok pa rin. Pati yung naibaon ng mga bata na ulam, manok pa rin. Tapos yung last doon ngayon, meron pang natira, ulam nila siya at ni Papa Bits ngayong tanghali. Halian muna tayo. At parang uulan pa yata. Dumilim yung yung kalangitan. Tsaka nandito may bisita po tayo, yung pusa. Papasound si tatay. Yan, sakto lang po yung kaloto. Medyo hindi crispy po siya. At saka bumili po tayo ng Royal, yung malamig na malamig. Kasi gusto ko uminom ng malamig. Saka nakakita po ako na may Royal po sila nanay. Yun na lang po yung binili ko dahil masakit talaga yung ulo ko pag umuubo ako. Sumasakit yung dito ko. Na po ako sa init ngayon. Parang lumabas po yung sipon natin. Yan, kakain lang muna tayo dahil hindi pa tayo nakag-almusal sa bahay or magkape naman lang bago kami umalis ni Pix. Dahil inasikaso ko yung dalawa, si Sansan at saka si Creslin. Kaninang umaga lang naman po ako nakapagplansya dahil kahapon nga brand out. Natamad na din po ako sa gabi. Yun naisip ko kanina lang umaga magplansya. At timing naman po si Sia, walang klase ngayon. Dahil exam yung yung first session, exam. Yung schedule sa second session is bukas pa. So, bukas, timing din yung pag-chat ni Jing, pagpahatid ng TV, dahil walang klase si Sia. Kung nagkataon, hindi po yun maihahatid. Kaya pinursigi ko na lang po na maihatid ngayong araw dahil walang ang klase. At timing din si Pix na papuntang syudad. Libre na tayo ng pamasahe. Na nga, hindi nagpapigil. Umulan na eh. Sana sa pag-uwi namin mamaya ni Pix hindi maulan. At nagulat po tayo. Yung yung ring light po ni Jing, ayan. Nahulog kasi nakadikit po yan dito sa dingding. Nahulog. Nagulat tayo. Kala ko kung na po yung bumabagsak sa sa harapan natin. Yung ring light pala. Yung ginamit niya kagabi na iba-iba yung mga lights. Mga decolor. Tamang-tama lang po yung isang isda na ulam natin. At saka kunting kanin hinati ko lang po yung sinaing ko. Kasi baka si Pix dumating, hindi man makapagluto ng ulam. Merong pong dilata dito si Jing. Pero may baon si Pix. Mga hapon pa yun dadating. Yung sipon natin minsan hindi na mamalayan na lumalabas. Kahapon nga hindi po ako sumali sa
sa games nung sinisip-sip yung nips. May straw, tapos sinisip-sip yung nips nasa plato, tapos ililipat dito sa plato, sa isang plato. Dalawang nips. Hindi po tayo sumali dahil imbis na sisip-sip tayo sa nips, yung sipon natin yung ano, tumulo. Masaya naman kahapon yung family din nila siya. Dahil kasama nga yung ano, yung pamilya. Meron pang baby, mga bagong panganak pa lang, siguro magwa 1 month old pa lang yun. Dala ng nanay tatay. At saka nandun naman parang safety naman po kasi nandun kami sa isang court. Tapos maluwag. Kahit umulan, nandun po kami sa loob. Kung sa ano naman ng panahon, hindi naman po siya umulan, yun lang. Burn out nga. Yun nga, nasabi ko na 2 speaker po yung ginamit. Hindi kinaya mula sa ano na po kami mag-start, mga 11. Tapos kumain mga mag-alas 12 pasado. Pagkatapos ng mga pag-games, tapos kumain, tapos palaro ulit. Kasi ayan, habang nagpapalaro ang teacher, yung mga parents naman naglilinis para pagkatapos malinis na, para hindi naman po magalit yung may-ari yung namamahala po sa court, para sa susunod paggamitin naman po kami dahil nang magpunta po kami doon, napakalinis. Kung ano po yung kalinisan nung magpunta kami doon, ganun din kalinis. Na pati si Chrislyn is sumasali sa paglinis, nagwawalis po siya. Tawang-tawa po yung yung teacher ni Sia. Tumutulong talaga si Chrislyn. At happy-happy din si Chrislyn dahil yung mag-aariba ng mga candy, siya po yung pumupulot. Siya po yung nakikipag-anuhan sa mga bata. Yung Sia nyo, agoy, wala lang, nakaano lang. Kung si Sia sa bahay, kalikot, doon sa namin kahapon sa family day, tamimi po siya. Ewan ko kung nasasakitan pa siya sa paa niya, pero parang pa si Sia, parang po siya sa karamihan ba. Nakatunga nga po si Sia. Tinitingnan niya po yung mga tao. Tapos pinapakanta dahil bibigyan din po ng premyo. Sa time na ni Sia, halos kargahin na po ng teacher niya na para lang marinig yung boses ni Sia. Ayaw talaga lumabas yung boses ni Sia. Kasi mahina. Pero kung sa bahay lang, asos, lalong-lalo na po yung pinapakanta siya ng mama niya pag nagbibideo call na sabi, Sia kanta, yung sabi niya na kanta na, kung ikaw ay masaya, tumawa ka, ha, ha. Ang lakas ng ha-ha niya. Kahapon walang ha-ha na lumalabas. Naiinis yung ate niya kasi inaano pa ni Christine, sige na Sia. Ayaw talaga. Hindi na lang pinilit. Tas yan, binigyan pa rin ng papremyo. Nabusog din po tayo sa isang isdang ulam at saka royal. Saktong-sakto lang. Makakapagpahinga pa po tayo. Kasi mag-alas 12 pa lang. 20 minutos pa para mag-alas 12. Relax muna tayo dito. Pag nandito talaga tayo sa Compostela, nakakapag-relax. Kung nandoon tayo sa bahay, marami po tayong kinikilos. Kasi pag nakita mong gagawin mo talaga, hindi pwedeng magpamamaya-maya kasi tatambak yan. Ngayon, sinindan po ako ng picture ni Walin, ni Mama Walin, kasi nag-video call si Mama Walin, akala
nagtawag, akala niya po nandun ako. Sabi ko, wala ako doon, nandito po ako sa Compostela. Sa papa mo ka tumawag. Yun. Sinindan po ako ng screenshot na si Papa Bits nagluluto po. Sabi ni Mama Balin, ayan, si Sia at saka si Papa parang nagbabahay-bahayan. Kasi magluluto yun si Papa Bits ng itlog. Kasi marami naman pong itlog doon. Basta may kamatis at saka sibuyas. Yung mintin po na kung lulutuin ni Papa Bits or paboritong lutuin yung itlog na may kamatis at sibuyas. Ang Sia naman at saka Christine, pag sila po yung salo-salo, pinamimili yung sibuyas at kamatis, itinatabi sa pinggan. Kasi gusto nila yung walang halo ng kaluto. Ang Papa Bits nyo naman talaga, pag siya lang nandoon, kumikilos naman. Nagluluto naman po siya. Kasi pag naghintay lang po siya sa akin na dumating para magluto, wala, magugutom siya kahit merong lutuin or may pagkain. Pag maghihintay lang po siya. Yan lang po nakakaganda doon kay Papa Bits pag iniiwanan mo minsan. Nakakapagluto siya. Yung talaga, yung sipon guys, lalo na pag gabi tas malamig. Tas yung time na ba na matutulog ka, parang yung sipon na iipon sa ilong mo, tapos parang nabibingi ka, tapos pag nagsasalita ka, parang pakiramdam mo yung busis mo nandito lang parang dito lang yung busis mo parang dito lang sa loob ng tenga, hindi lumalabas. Tulad kahapon kagabi, nagpunta doon si May Timang at saka si Eji sa bahay. Hindi naman namin po alam na pupunta sila doon. Nakahiga na kami pero gising pa ako, nanonood po ako ng Rapitol po. Yung kaso ni Ma'am LV Gibara, yung katulong po ba na nabulag. Sinusubaybayan ko po yun, na nabulag po siya dahil minamaltrato po ng amo niya, ng buong pamilya. Iwan ko po kung sino po yung nakakasubaybay sa programa Wanted Radio po, ng Rapitol po. Hindi naman po yung pagbibigkas ko sa pangalan ni Rapitol po na yung ikwento ko lang po yung nangyari po kay Nanay Ilby, na talagang po yung pagmaltrato ni Franz Ruiz. Hanggang yan yung panonood ko, halos magmamadaling araw, mga alas 12 pasado ng madaling araw po ako hindi naman po matatapos kasi sinusubaybayan ko talaga kada araw po na nila upload at saka kada hearing. Kasi ayaw talaga magsalita ng amo na yan na si Franz, na klarong-klaro naman po yung yung sagot ni Ma'am Ilby na kahit po siya nabulag, alam po niya yung nangyari sa kanya. Tunod deny talaga. Grabe naman po. Biruin mo na mula 2017 siguro, makaalis po siya mga lang ngayong 2023 yata, bago lang po siya na-rescue ng kapatid niya, na nabali po yung ilong niya, tapos nabulag po siya dahilan po sa pinupukpok daw siya ng martilyo or inuuntog sa pader, tapos inilulublog pa siya sa CR. Grabe talaga. Ako, namasukan po tayo ng higit 15 years. Hindi ko naranasan po ng ganyang trato. Mas sila mismo pa yung naging amo ko is parang may takot sila sa akin. Kasi
medyo mga bata-bata pa, tas 5 na yung anak nila. Tas hindi ko, minsan nagkaka-misunderstood, minsan parang hindi mo nagugustuhan yung ano mo sa yung approach mo sa iyo, at saka basta ganun. Pag amo talagang kahit anong effort mo, talagang hahanapan ka ng mali. Ikaw naman po na kasambahay ka na yung ginagawa mo na tama talaga. Siyempre ka. Parang sasagot, papaliwanag ka, ganun. Kung ayaw, halimbawa sabihin na ayaw mo ng trabaho ko, ultimatum, lalayas ako. Sabi nga ni Ate LB, Gibara ba yun? Hindi po ako pinapayagan umalis. Ako din po, hindi po ako talaga pinapayagan umalis noon kasi yung mga bata na na po sa akin, parang sa akin na po lumaki. Tas gusto ko naman po na maging laylo naman po ako, na ibig sabihin natin na mga apo naman po yung natin, bantayan. Hindi naman po sa lahat na apo yung nababantayan natin dahil may mga magulang naman po yan. Kaso lang, ngayon si Mama Walin, silang dalawa wala. Wala naman pong mag-aasikaso sa mga anak nila. So ayun, ako yung nag-asikaso. Yun po yung ending. Pero yung talaga yung papasok ka ng kasambahay na mamaltratuhin ka ng hindi mabuti, hindi yan po pwede po sa akin. Magkaalaman na lang po. Sabi pa nga doon sa Senado, dapat magpunta ka sa sa barangay chairman. Kung yun nga, kung mo yung barangay chairman, kaibigan, wala din po mapupuntahan yung yung pakay mo sa barangay. Kung yung mga opisyalis ng barangay, ikaibigan ng inireklamo mo, wala din pong makakahinatnan na mabuti, na gaya-gaya din po ngayon sa sitwasyon ni Ate LB. Wala silang lusot, lahat po na marami pong nauulingkat na magiging kasama po sa kaso po ni Ate LB at saka ni Ma'am Ruiz. Kasi sinusubaybayan ko talaga yan. At saka mabuti po yung nanonood ka ng programa po ng Wanted Radio ng Tulfo, kasi nagkakaroon ka din ng ideya ng mga ganun, yung lalo na yung mga no right or yung walang kamuang-muang sa mga pangyayari, nagkakaroon ka din po ng idea ng ganun. Lalong-lalo na yung mga inaapi ka. Yung mga inaapi. Ay, di na magtatagal. Ayan, uwi na po kami. Sama-sama po kami uwi ng Sugod. Kaming tatlo at kay Jing Aqua Angkas. So, ayan po guys, pupunta po muna kami ng City Mall dahil nandoon si May Timang. Si Jing, nauuna. Masunog. Kainan day. Wala pa. Dili na, dalang saan? Wow. Pagbadon mo upay saan? Ulam natin is munggos. Chor. At syara. Pusit at saka limpo. Yan po. Octopus. Gusto niyo yon? Aba, syempre po. Wow, very good. Gusto ko yun. Gusto mo yon? Gusto ko yun. Gusto niyo yan? Kanin? Ha? Oo. Aba. Aba, syempre po. Nahuhulog. Gusto ko yun.
For thy bounty do Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. That's it, everyone! Kain na! Nag-celebrate po kami ng Family Day! Family Day. Family that eats together, stays together! Ano yan? Gusto ko yun. Aba, syempre po.